hindi pangaralan. Kasi meron ibang mga babae, pinapangaralan nila yung kanyang asawa. Para sa inyo, Manuel, ang masasabi ko sa iyo ay mahalin mo si Rebecca na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nakita mo naman kung gaano siya kamahal ng kanyang kakongregasyon, ng kanyang pamilya. Lahat kami nakita mo na mahal namin siya. Kung kaya naman sinuportahan namin ang kasal ninyong mag-asawa. Rebecca at Limuel, ito ang tatandaan ninyo, na there is no such perfect marriage. Ano ibig sabihin nun? Habang nabubuhay tayo sa bulok na sistemang ito, makakaasa kayo na magkakaroon kayo ng problema, mga di pagkakaunawaan, at ilang pang mga pagsubok sa buhay. Pero, ang magagawa ninyong dalawa ay magtutulungan kayo. Tulungan mo, Rebecca, si Limuel, at Limuel, tulungan mo naman si Rebecca. Wika nga ay magkakapit kamay kayo sa pagtawid sa bulok na sistemang ito. At bilang huling masasabi ko, binabati ko kay dalawa, nakikigalak ako sa sa inyo, lagi natin dapat kasama sa ating buhay na bilang mag-asawa. Lagi yung katulad nga ng binanggit na Ecclesiastes, ng 3:18, sa iyo ko ba yan? Huwag mawawala sa iyo ko sa inyong buhay. At yung lalaki sa kanya, ang mga posisyon, ang mga suliranin ng mga magiging lalaki sa kanya sa panahon. Lagi nga na, si Jehovah yung ating nagpupunta. Lagi pa. Parang alam niyo na siguro yan, yung mga texto. Ito naman, Peggy, at magiging kasama kayo, hindi mag-asawa sa Bethel. Pag nandun na kayo sa Bethel, lalo yung pagiging at masaya kami doon, gumawa kami na patuloy kayo Kumusta na kayo? Meron akong gustong sabihin sa iyo. Maligayang bati sa inyong dalawa. Sa kasal nila. Kasi alam ko naman na kayo hindi na mapipigilan. Talagang tuloy-tuloy na ang inyong landasing bilang mag-isang dibdib. Pero nagpapasalamat ako dahil sa kumantong kayo sa desisyon niya. Mayroon lang akong paalala na ang pagpasok sa pag-asawa ay hindi tulad ng kaming susubok na kapag napasok ay luluwa. Ang sikreto sa mabuting pagsasama ay patuloy kayo na magtitiwala sa Diyos. Kasi ito ang tanging paraan para masolusyonan ang ating mga mararanasan na pagsubok bilang mag-asawa. Hindi puro kaligayahan ng pag-asawa. Alam niyo atin yan, dalawa kaming nagtaguyod, nag-sacrifice para ang aming mga anak ay magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Hanggang sa panahon ito, yun ang aming advice sa aming mga anak na magkaroon ng matinding pagsisikap na paglingkuran sa inyo. At yan din ang nais namin i-share sa inyong dalawa. Huwag kayong bibitaw anumang pagsubok ang dumating sa inyo. Alam natin na si Satanas sa Diablo ay gumagawa ng mga hadlang upang sirain ang magandang pagsasama. Lalo na sa mga pamilya sa malamang. Sana maging matatag kayo at
maging maligaya sa inyong pagsasama. Magandang umaga sa iyo, Bek, at saka sino yung kasama? Lemuel. Si Lemuel. Lemuel. Hindi man na kami makarating dyan, at least, andyan na kami pagpapit sa inyo. Maligaya ang pagsasama. Hindi na Mr. Omar, salamat sa iyo sa mga nakapagpapatibay na yung halimbawa habang ikaw ay nandito sa Temple Congregation. Sana sa iyong maging maligaya ka sa iyong tatahakin panibagong buhay, may asawa, at sana kung may mga problemang mga dumarating sa panahon na isang asawa o mag-asawa, lagi natin alalahanin ang Diyos na ikaw palagi na nandiyan lagi sa sabi natin. Sana kung kayo mag-asawa, lagi bukas ang inyong communication, magpapagod ng paraan, pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa buhay ng asawa. Kaya kami rin bilang mga matatatang GFU, nagpapasalamat sa iyo, nakita mo ng mga pausaya sa ministeryo, napatibay mo kami lahat sa gawain ko ng ministeryo bilang isang regular tire. At hindi namin ito makakalimutan bilang mga kapatid mo. At ganun din sana congratulations sa iyong pag-aasawa sa iyong Mamimiss ko po yung babaitan ni Ate Becca kasi po matyaga po siya nagtuturo sa amin ng bata kasi po makulit kami nun. Tapos po mamimiss ko po yung mga times na lagi po kami magkatabi sa pulong kasi po lagi niya ako tinutulungan sumagot sa bantayan tsaka high dive. Matatandaan ko po yung tinuro sa akin ni Ate Becca na si Jehovah po ang Diyos nagpag-ibig kaya hindi niya po kami pababayaan. Lagi ko po siya sinisave na upuan tuwing pong pulong. Tsaka po, binibigyan niya po ako ng clue tuwing pong Bible study. Tsaka po lagi po sinasabi ni Ate Beck na magsulat at magbuklat ng Bible tuwing assembly at pulong. Thank you po Ate Beck na tinuturing niyo po akong anak. Congratulations Ate Becca at Kuya Lemuel. Pagpalain sana kayo. Hello, Ate Bek. Sa inyo po ni Kuya Lan, hello po. Ate Bek, yung mamimiss ko po sa inyo yung ano po natin, yung tuwing nag-Bible study po tayo, yung kapag tumatawa ka po, yung mga meron niyo po sa akin, pag nagbabahagi po kayo ng mga experience, maraming salamat po sa lahat dahil papatibay niyo po ako at lalo na po kapag gusto niyo akong sumagot sa mga pulong. Sana mga pasikapin ko po makasagot sa mga pagpupul. At sana, congrats nga po pala sa inyo ni Kuya Lan po. Sana po, pagpalain po kayo po. Kinagagalak ko na ikaw ay dumating na sa punto sa iyong pag-aasawa. At mami-miss ka namin sa aming kongregasyon. Ikaw ang huwara namin sa aming paglilingkuran. Katulad ko bilang iyong tinatawag na Nanay Oming. Marami akong natutunan sa iyo sa pagkakandak ng study, sa paglilingkuran, at ganoon din sa pagsagot sa pulong. Kaya mami-miss kita tuwing kami ay magpupulong. Pero talagang ganyan ang buhay, darating sa punto na ikaw ay lalagay sa maselang na pag-aasawa. Kaya inaasahan ko na sana ay maging maligaya ka sa tulong at patnubay ng Diyos na Jehovah kayong mag-asawa ni Lemuel. Kaya binabati ko kayo sa inyong maligayang araw ng kasal. Maraming salamat sa inyo at sana wag niyo akong makalimutan din. Hi, Beck. Una sa lahat, nais namin magpasalamat sa iyo
Marami kaming, lalo na ako, marami ako natutunan sa'yo sa larangan at tunay ko nung pinahalagahan mo. Actually, nagagamit ko pa yun hanggang ngayon. Tapos, mamimiss din namin sa'yo yung magagandang damit mo, pagpulong. Alam mo, pagka mapasok ka pa lang ng Kingdom Hall, ikaw na kaagad ang tinitignan ko, tsaka yung damit mo. Bagay na bagay sa'yo. At saka, maraming salamat din sa lahat ng natutunan ko sa'yo sa larangan. At alam namin magiging maligaya ang inyong pag-aasawa ni Limuel dahil kasama niyo ang Diyos na Jehovah. Tiwala naman kami sa inyo dahil alam naman namin na lingkod ng Diyos, laging nananalig sa salita ng Diyos na Jehovah. Happy wedding sa inyong dalawa at yun lang. Maraming salamat. At hinangad namin ang iyong maligayang pag-aasawa. Sa lahat ng kompatibay loob na binigay ko para sa amin, lalo na sa mga kabataan at ganun din sa ating mga children. Mamimiss ka namin talaga. Naway pagpalain ng Diyos na Jehovah ang inyong pag-aasawa. Magkaroon kayo ng maligaya at matagumpay na pag-aasawa. Kaya pagpalain ng Diyos na Jehovah muli ang pagsasama at congratulations sa inyong wedding. Ate Beck, miss ko kay Ate Beck yung pagsasamahan namin sa congregation, sa ministeryo, sa larangan, mga paano niya, at yun din yung sa pagpupulong. Lagi ko minsan inaabangan yung mga komento niya, napapatibay ako sa mga komento. Tapos ganoon din yung isa sa mga dahilan bakit gusto kong pasukin ang pagpapioneering dahil dun sa nakita ko sa kanya na kagalakan. Sa pag nagkukwento siya ng mga experiences sa pagpapioneering. Tapos pag magpapakita kanya yung mga pictures ng PSS. Sabi ko, ganda naman nito. Ano kaya yung dahilan bakit may kagalakan? Tapos yun, hinalam ko kung ano yun. Kagalakan na meron ng mga tayo. So, yun, isa sa mga nagpapilay sa akin. Salamat po, Ate Beck, sa pakikisama po sa amin na bilang mga baguhan. Tapos, congratulations po sa nalalapit yung kasal ni Kuya Len. And sana po ay pagpalain kayo ng Diyos. Hi Ate Beck, congrats sa'yo. Masaya ako para sa'yo at salamat sa pagiging mabuting huwaran sa mga kabataan ng Lakeview. At ganun din, mamimiss ko yung mga experience na isinashare mo. Tapos yung payo mo na mula sa Biblia. Pagpalain nawa ni Jehovah ang inyong pagsasama ni Kuya Lem. Congratulations! Masaya yung inyong pagsasama. At sana maraming mga pagpapalang. Ganun din na. Alam ko mabait kayo. Sana papakapait pa kayo. Lalong magiging mas masipag. Lalo na sa Panginoon. Kaya hindi ako pagod. Saka kahit sa anong kapagsubok, huwag kayong masisindak. Huwag naman natin laki kayong makasan. Sana lalong tumibay. Beck, alam mo po na matagal mo inantay itong araw na to. Talagang ito yung araw na iyong kaligayahan. Tsaka kami, natutuwa kami na maging part kami ng kaligayahan na yan. Ate Becca, congratulations sa inyong dalawa ni Kuya Lem. Ito na talaga ang moment na meron ka ng partner for life. Alam ko naman na dahil nilaan yan sa inyo Jehovah, talagang papapalain ang inyong kasama bilang mag-asawa. So I hope na maging happy ka at alam ko memorize mo na ang text sa Bible na 1 Corinthians 13:4 hanggang 8. Hello. Beg, binabati kita sa sa tatahakin mo. Sana maging maligaya ka sa buhay.
Sana mag-ingat ka rin kayong mag-asawa. Yan lang. Congratulations! Namimiss ka ng Lakeview. Oo nga. From your Lakeview family. Sana magkita-kita tayo ulit. Sino kayang susunod sa'yo, Ate Be? Sana yung nasa kanan ko. Yun pa. Bye-bye! Hi, Ben. Sa'yo na gampanan mo ang tungkulin mo bilang asawang babae. Mahalin mo sila. Kung meron man yung minsan ay hindi pagkakaunawaan, sabi sa Bible, takpan ng pag-ibig. Huwag magtanim ng samanan. Basta ayusin agad kung may mga problema. Mahalin mo siya. Alam ko, hindi madali para sa... kasi may pag-a-adjust yan bilang mag-asawa sa mga katangian. Pero kung asang babae may kapakumbabaan ng bawat isa, lahat ng dumarating na problema, malulutas yan. Takpan nila ng pag-ibig. Love you, anak. Hi, Beck. Kuya mo to, si Israel. Congratulations sa inyo dalawa ni Limuel. Kasi sa wakas, may isang dibdib na rin kayo. Alam ko na isang pagpapala itong naging layunin ninyo na magpakasal. Alam ko marami pang pagpapala na dati sa inyo. Sana maging mabuting asawa kay Limuel kasi si Limuel ay isang pagpapala sa iyo na ibinigay ni Yehova. Patuloy kayo maglingkuran ni Limuel hanggang sa kawakasan at lahat ng mga gawa mo mabuti para kay Limuel. At alam ko naman na magiging mabuting asawa kay Limuel. At hanggang sa mga panahon na mahirap, suportahan mo si Limuel. Proud ako sa iyo kasi naging mabuting kapatid ka sa akin. Lahat ng mabuting bagay na yan, hindi ko makakalimutan yan. Magandang hapon sa iyo, anak mo. Pinagmamahal sa Rebecca Pumar. Sa kasal mo ito, sana lumigaya ka. At ito'y na may nakasaan sa Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 7, 37, na sa gustong gulang ka na upang ito ang makasawa. At ang ganitong uri na pag-aasawa ay sa katulad ng Diyos na sa ating mga Kristiyano na meron mga sinusunod na pamantayan. At sana sa inyong pag-aasawa ay maging maligaya kayo at pagpalain pa kayo sa iyong paglilingkod sa Kanya. Ako bilang ama, madalangin din ako sa iyong maligayang pag-aasawa. Kaya sa araw na ito, isang mahalaga para sa akin at para din sa inyo. Maraming salamat.